May isa pang nagsalita Ay, ng, syempre. ng sinasabi niyang account niya nung naalala niya Oo. kung paano naganap. Eto nga mga kapatid, tinawag po na sinungaling ni Senador Amy Marcos ang bagman daw ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga nang sabihin nito ang tungkol sa term sharing agreement daw ni President Bongbong Marcos at VP Sara. Ang patunay niyan, ang group chat messages nila dati noong binubuo pa ang unit team. Sabi ni Amy, hindi niya kilala at nakita si Madriaga noong 2022 presidential elections. Hindi rin daw nagustuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo ni VP Sara dahil hindi siya kinonsulta. Matatanda ang isiniwalat ni Madriaga kahapon sa pagdinig sa House Justice Committee na nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara na maghahati ng termino. Kabilang dyan ang pag-resign dapat ni PBBM noong 2025. Pero kapag hindi nasunod ang term sharing, gagawin ng Duterte Camp ang lahat para mapababa si PBBM kahit sa pamamagitan ng assassination. Apela ni Amy sa kapatid, huwag konsentihin ng mga politikong ginagamit si Madriaga dahil alam niya ang katotohanan. Agad namang sumagot ang palasyo at sinabing nagulat ang Pangulong Marcos sa ilang bahagi ng pahayag nitong si Madriaga. Hindi rin daw totoo ang sinasabi nitong term sharing. Pakinggan muna natin, Mase, yung palitan ng ng mga sagot dyan, na aside from yung sinabi ni Senator Amy, yung sagot naman ni Yusek Claire. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Okay. We picked that very short reaction from Secretary Yusek Castro, no? Pero wala bang feelers na kung comfortable sila sa mga narinig nila about that episode? Ang sinasabi ni Yusek Castro, number 1, nagulat si PBBM when he heard about yung term sharing. Number 2, hindi niya alam kung ano yung nangyari dun sa pag-uusap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni Madriaga kasi kanila naman daw yun. So basically, ang sinasabi niya lang, nung nangangampanya daw siya noong presidential campaign, nasa isip niya yung pangako niya sa tao na tatapusin niya yung kanyang termino until 2028. Hindi siya bababa ng Malacanang. So hindi niya alam kung anong pinaghuhugutan nito. Pangatlo, yung tungkol doon sa assassination dahil nga sinasabi ni Madriaga na may inilatag pang iba't ibang mga senaryo na kung hindi susunod etong si PBBM doon sa agreement nila na bababa siya supposedly last year sa Malacanang, may ibang senaryo. Isa nga dyan yung assassination. Sabi ni Yusek Castro, bahala na ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung ano talaga yung nangyari dyan sa mga banta na yan. Kung cause of concern siya, ano ba dapat yung gawin, bahala ng NBI dyan. Pero hindi na raw ito bago kasi minsan na raw siyang pinagtangkaan ni Vice President Sara Duterte. Sumunod pa raw si Davao City Mayor Baste Duterte nito lang weekend nung hinihingi niya yung ulo ni PBBM. Naguguluhan kasi ako sa mga kwento nila. All sides, hindi ko maski doon kay Madriaga, naguluhan ako doon sa kwento na parang may mga parang for me defies yung logic ng political na pagkakasunod-sunod nung if ever na parang bakit naman tayo midway magpapalit ng leader? Kung ano feeling ko lang kung ano yung epekto nun sa ekonomiya, sa pag-usad ng gobyerno. 'Di ba? Parang hindi lang naman to kasi para magpapalit ako ng damit mamaya. Hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi natin alam kung ano yung napag-usapan sa Cebu. Kasi 'di ba sa Cebu na mula ang lahat ng biglang naiba, kung matatandaan niyo, 'di ba, nung kinausap ni na
VP Sara, PBBM at saka si CGMA doon sa Cebu. Tapos biglang after that meeting, uniteam na sila. Hindi natin alam kung ano ang nangyari nung pag-uusap nila na doon. Pero ang iniisip ko, bakit maman papayag si VP Sara na tumakbo as VP kung magte-term sharing rin lang? Ang Ba't gusto, hindi na lang siya? ano siya dun front runner siya nung time That na yun time. Siya yung may pinakamataas na ratings bilang presidentiable. So hindi ko makuha yung logic din. Ayun na Ako- nga yung sinabi ni Senator Amy, di Diba? ba? Gusto nga na siya yung i-push for president. So bakit daw magto-term sharing? At saka, pinakalap ko po sa research namin, lahat ng lumabas po ng mga pahayag ng dating Pangulo noong mga panahong yun. At siya'y consistent. Ang hinahanap na nga lang niya ay kung sino magiging katandem ng anak niya. Oo. Diba? Ang daming issue na ang gusto daw ni PRRD, ang katandem ni VP Sara dapat si Senator Bongo. Oo. Yes. May mga ganun na usapan dati. At galing mismo sa kanya, pero binawi rin in the long run, yung tungkol sa drug use. Na parang kaya ayaw niya ay dahil merong issue about drug use. Tapos pero eventually na-retract din ito yung deklarasyon na yun nung Feb 19, 2024 po ay ni-retract po yan ni former President Rodrigo Duterte. Pero nung kainitan nung pagporma for 2022, isa yan sa mga disgusto niya kung bakit. Gusto niya, anak na lang niya. Oo. Or wag ka nang pumasok. Actually, wag ka nang ayaw pumasok. niya Oo. patakbuhin si Oo. VP Sara. Pero nung kung time na papasok yun. ka, may itatandem ako sa'yo. Parang Oo, ganun na malabas. yes. Pero kung siya yung masusunod doon, wag na lang. Oo. Yeah. Ganon. Ganun nga. Yun ang intindi namin. So, ibig sabihin, may version from the presidential sister, which is now a senator. Tapos merong version from the Duterte camp na fully documented because he was the sitting president that time. Kaya fully documented lahat ng mga pahayag niya nun. So, tapos meron din sinasabi Malacanang, ano nga ba talaga? So, sabi ko nga, yung sana yung opportunity, kung nandun tayo lahat nakaupo doon sa, doon sa hearing kahapon, na-question agad yun. Sana, at nasagot na sana. At hindi tayo nagsispekulate dahil hindi natin alam anong mga pag-uusap na naganap. Yes. Puro tayo spekulasyon. Chiki. Pero alam mo, Chiki yung itutuloy na hearing sa Tuesday, hanggang ngayon issue pa na parang bakit natin ginagawa ito or sa harap ng krisis, parang ba't ang iniintindi, although lahat naman sila talaga namumulitika na, just wag na naman tayo magkunwari doon.